Hi everyone! Welcome to my channel. For today's video, we are getting ready for our barangay look. Dahil tayo ay ngayon pumunta sa barangay. Wait lang, outfit check muna. Wait lang, since nga friendship goal kami ni Aye, naisip ko, why not magpabarangay din ako? So ayan, fantasy and love, mapapabarangay tayo today, Charis. Kasi nga, di ba alam niyo naman, nagre-rent ako ng kotse. Pero ang dahilan nito, kaya ba't ako nag-rent ng kotse? Kasi nakaraan, nung sinundo namin si William sa airport, nung pag-uwi niya galing Singapore. So, ayan, nag-rent kami ng kotse. Tapos, nag-extend. Ka, taba mo kasi. Gaga, nag-extend. So, tapos, ayan, naglabas-labas kami nila. Ayan, nagambagan kami nila Darla para sa kotse, para makapag-content kami. And then, makapag-hayahay din kami at the same time. So, eto na nga. Ngayon ko na ba yung kwento? Mamaya na lang. Kwento mo ng very light. Sige, backstory muna. Paano nag-start? Actually, nagasgasan ko kasi yung kotse. Literal na gasgas lang guys. Kasi tumama ako very sa light lang naman. Scratch. Literal na scratch. Tumama ako sa basurahan pagka-backing ko. So, aware ako sa sarili ko na ako yung nakagasgas nun. Kasi nung pagbaba namin, chinek ko, ayun nga, nagasgasan ko talaga siya. Tapos, di yun na. Ano sa susunod na? Mamaya, pili ko mas maganda kung mamaya may kikwento pag nakita mo na yung barangay clip kung bakit gano'n. Hindi, tapos di yun na nga. Ito, nag-party kami nila. Ay, ganyan. Nag-beer house kami. Nagulat kami. Akala namin nasa Encantadia na kami. Wala na yung kotse. So, kami yung explain ko yung isa pa kung bakit umabot sa barangayan din. And parang, yun nga, for formality lang din naman daw to, sabi nung kausap. Para lang daw mayroong documentation and para legitimate ang aming usapan. And para, syempre maganda kami witness. So, andyan na yung sundo namin. So, tara na. Let's go! See you sa barangay. So ayan, barangay na! Nandito na tayo sa barangay today. So sinay Darla muna yung ano. Actually, dalawa kanina na Darla. Kasi kami nag-ati-ati sa rent. Kaya kasama ko siya. Sa ayun at kasama ko, kaso wala yan. Bakit? Bakit? Ano daw? Yung nag-file? Kaso wala po. Government. Okay. Pero nag-update, di ba? Anong update sa'yo? 3. Ngayon lang to. Nung nag-complain. Punta daw po ng 3 p.m. 26. Kaya di marunong pa siya magsulat. Sa'yo naman. Magi, bukayo yung pangalan. George Miguel, nakapalda, tapos George Miguel. Magi, bukayo ka na. Malas yan. George Miguel, nakapalda. Number mo na? 0993-333. 4. Gaga, 4. Ay, eto 4 na. Oo, 4. 1612. Sir, 993-334-161. Thank you po. Thank you po. Sayang naman ang jersey mo. Sayang papuksaan natin. Puksaan naman. Sana to? Sana to patungo. Feeling ko mas scary kung mag-shomay na lang tayo. Saan? Master Shomay. Kain pa din. Exercise ayaw. So guys, hindi po tuloy ang ating barangayan today, ang reklamang luhan. Dahil wala palang pasok kasi ngayon ang buong mga madaming lugar dahil nga may bagyo. So kasi damay din pala ang government sa cancellation. So wala din silang pasok, wala silang work. Kaya hindi din tuloy. So hindi din kami makakapag-usap dito sa barangay. So basically, magre-reschedule daw tomorrow. Pero at least pumunta kami before 3 p.m. and then nag-logbook lang kami dun para at least aware yung nagreklamo sa amin na pumunta kami sa usapan sa tinakdang oras. So hindi namin alam kung atin pa namin yung nagreklamo para makita din nila na pumunta talaga kami dito. Pero it's 3 past 3 na, so let's see. And naambun pa. So update ko kayo, for sure yung vlog ko naman ako. Let's see. So ayan. Ngayon, feeling ko magkakaparto ang ating barangay. Pagkakakitaan natin to. Ame lang. Pero yun nga,
Agree Cancel. sila sa mga sinabi namin. Nakausap na din ni iaano Night namin Darla. yun. I-ready namin yung Kasi mga guys, sinabi namin. unang-una, kung ito yung point kung alam ko sa sarili kong mali ko, hindi ko ito iba-vlog. Kasi hindi para gawin kong tanga sa sarili ko. Hindi para pag gawin kong tanga-tanga lang sarili ko, ito ipahiya, tapos pagkakitaan ko yung Tsaka katangahan kaya mo ko. naman bayaran yun, diba? Kaya ko siyang bayaran guys. Yung tot lang na... Konting live lang. Hindi, yung tot lang na ano, parang, hoy, ginaganon kasi nila ako. Binabraso ka nila. Oo, parang di ko daw sineseryoso. Paano ba? Gusto mo ba mag-beg ako sa'yo? Nagbebeg. Charis! Isa lang ang pinagbebegan niya. Isang tao lang. So, Tsaka magaling mag-beg sa Emma. Nag-work. so ayun, kaya actually that nga kasama namin sila dito. Kaso yung mga gay late nagising. Kaya si Night Darla, thank you Night. You're welcome. Dahil dyan mag-subscribe kayo kay Night Darla. Tapos huwag nyo na siyang i-bash masyado kasi naapektuhan din siya. Rico. So ayun, na kaya ngayon, ang ginawa ko, chinat ko na lang yung nagreklamo sa amin, nakapitbahay din namin. Sinabi namin na nandito kami. And actually 3 na, wala pa sila eh. Tsaka wala din daw barangay kasi cancel daw yung pasok ng government. Cancel din ang barangay. Kaya nata sila. So ayan. Basically tomorrow pa. So abangan nyo yung kadugtong... Hindi, pamvlog yun. Finally, totoo na to nagkasugudan. Charis. So ngayon, feeling ko pupunta na lang ako kala Aye. Eto, uwi ka ba? Yes, I need to. Bakit? Kasi hindi pa ako nag-grocery. Ba't nag-grocery ka? Kahit mga itlog, sabon. Di ba ikaw lang naman magsasayin nyo? Kaya nga, syempre masarap din naman na parang kapag pag wala na akong huhukutin, at least meron akong lulutuin. Ganun dapat. Di ba na kasi ako mag-isip? Oo. Naniniwala ba kayo kay Night Darla, guys? Yes, alam nila yun. Alam nyo ba? At nakabili na ako. Alam nyo Dumating ba? na yung phone. Huwag mo ako anuhin. Alam nyo din ba? Anong alam nyo? Gusto nyo bang malaman? Gusto nyo bang magkaalaman? Yes! Nakakita na ba kayo ng bugbog na kamatis? Magpa-flash yan sa screen. Bugbog na kamatis ang puta. Gago! So update ko kayo guys kung ano mangyayari sa vlog natin. Pero feeling ko ikikwento ko na lang yung yung eksena mamaya. So ngayon na pupunta muna kaming Wang Manggahan. So update ko kayo. So may kinakarma po dito. Sabi ko lumalaki yung mga pores ko. Sabi ko ba't parang biglang lumaki yung mga pores ko. Sabi ni Emma kakalait ko daw sa kanya. Karma. Kasi wala ka na may ibang nalalait sa akin. Ito lang. Yun lang? Oo. Sobrang perfect ko na. Wala na ko ibang lait. So ayan, nilibre tayo ni Emma ng pick up coffee. Meron bang nanlilibre guys na yung nagdidesisyon yung ililibre? Sabi niya, ano ba? Ililibre mo ba ako? Ba't parang ako nagbabayad? Ako kasi nagbabayad. Paano lahat ng cravings niya, papakainin niya ako, tapos ang ending ako papabayarin niya. Pero ako din naman nagbayad ending. Tapos sinisingil mo pa din. At ito ang twist dyan. Sinisingil niya ako, may utang siya sa akin. Singil talaga ayaw bayad. Magi yung gano'n. Bawal menos? Pag bawal menos, sa ano na yun? Sa... O yung pantalong ko. Balik ko ngayon dito. Oo. Asan yung short mo? At nakakaloka, meron pala din sa pick up coffee na balde. Balde size, sobrang laki, nakakaloka. Wait lang, ayan na. Ginagawa na ni Kuya, tinoto namin. Sabi kasi ni ate, up size po, yung pinakamalaking size. Buklo, pinakitaan niya ako ng timba, ate. Timba yung pinakita niya sa akin. Ayun guys, mamaya balik tayo pag nasa amin na yung drink namin. Go! Nice, bash yan. Hindi yan. Magiganyan. Ano, bash? Hindi yan, bash. Basaysing yan. Hindi nga yan. Magiganyan-ganyan. Bakla. Bakit takot ka sa bash? Bakla, magi. Bilisan mo na! Diyan na yung drinks! Ayoko. Dalihan mo na. Magi. Magi ganyan-ganyan. Sabihin na naman, Jake, ayan si Darla, very kinembular talaga. Bet na ba di mo nagaganon ako eh. Bet mo yung medyo na-i-stress anxiety ako eh. Nag-iisip ako, ano bang mga hindi na po. Dalihan mo na na. Ito na, papakita ko na sa kanila. Milo Sounds. Pak! Milo Saro! Sobrang laki! Pang dinosaur! Kabog! Team Batra Extravaganza! Diabetes. It's giving sugar! Ang laki din nung kay Emo. Kape yung akin. So ayan, nandito na tayo kala Madam Ivan at naposes nga kanina ang ating kabaranggayan. And wala din kasi kanina yung sister ko, ang OG na barangay,
Sabi ko kasi telepathy tayo. I'm so proud kasi parang ano na to, fantasy check. BFF goals ang mabarangay tayo Yes. na. Diba si Darlo na lang, saan mabarangay si Darlo? So bukas pa matutuloy. Alam na nila yung reason ko. Ito pala yung kwento pa lang. Kanina ano pa lang mini version pa lang ng kwento ko eh. So mababarangay si Emma. So, ang totoo talagang nangyari, ito nga, di ba nakwento ko yung nagasgas ko dahil sa basurahan. And then, and then, yun nga, pagkasabi nila sa akin na may, ano din siya, flat. Ang tawag dun, parang may, alam mo yung literal na nabunggo, ganun siya. Wala talaga yupe, wala akong maalala ko na dahilan na para may magkaroon siya ng yupe. And then, ang sabi kasi na, ito kasi, nag-beer house kami ni Madam Darla ako. Napanood din naman yun sa vlog ni Aye. So, nag-beer house kami. And then, nung pauwi na kami nung madaling araw, around 2 AM, is, nanap ni Madam yung kotse. Kasi nga, si Madam yung nagda-drive nung time na yon. So, pauwi na kami, ganyan, nanap niya yung kotse. Bumalik siya sa akin, sabi niya, wala yung kotse doon. Nakala ko nga nag-MM na. Sabi ko, sabi niya, gagaligit niya. Pagpunta namin doon sa may pinag-parkan namin. Paano mo na reaction mo nun, Madam? Paano reaction mo nun? Kasi ikot-ikot siya nun eh. Ako yung nag-park kasi. Tandang-tanda ko kung na naka-park. Tapos, pagbalik ko na, ano naman yun? Gumanon ako. Hindi naman ako lasing. Kasi parang dalawang baso lang na inom ko. Kasi nga siya yung magdadrive. At ako magdadrive, kaya ko mag-inom. Ang nakaisip ko, yung sa mga palabas sa Amerika, yung prank, di ba malaking production yun? Pagpasok mo ng ubit, nasa ibang lugar ka na. Nasa ibang lugar ka na. Ganun yung iniisip ko. Kaya paano? Hindi ko may... Kasi ang kotse lang noon sa park, dalawa. Yung amin tsaka yung isa. Pag gano'n ko, wala talaga. Puntahan ko si Emma. Ba't ayaw pa nilang maniwala? So si Ayi, ang inalin na, bakit nagigila tayo? Pumunta kami doon, chinek namin yung mga pwedeng daanan, kung saan siya pwede kinarnap. Wala talagang ibang pwedeng daanan kasi may imbornal doon, tapos puro palayan na. Pinuntahan namin sa kabilang banda kung saan pwedeng itago, ganyan. Wala talaga. So isa yung pinaka naisip ko na lang is, tawagan yung may-ari. So, nung tinawagan ko yung may-ari, sabi ko, hello po, ganyan. Hindi ko muna agad sinabi. Niya, hello, ganyan. Tapos sabi ko, ask ko lang po, nawawala po kasi yung kotse. Ganyan. Tapos sabi niya, ay, kinuha namin. Kinuha daw nila. So, medyo narilip ako nung sinabi nilang nakuha yun. Pero yun nga lang, kaya daw nila kasi kinuha. Actually, nakadiak kasi yung FB ko noon. Though, meron silang number ko. At the same time, parang hindi ko din na-expect na kukuhain nila kasi nasa time ko pa din siya, kumbaga time ko pa din siya ng pagrenta kasi hindi pa tapos yung renta ko kasi madaling araw na nun guys. Tapos umaga yung tapos mo. Ang tapos pa nun is 1 PM. 1 PM pa pala, layo pa. So kahit hindi ko yun mabalik ng 1 PM, automatic naman yun agad na ma-extra day ako and babayaran ko naman yun. Tapos yun nga, na-confirm namin na inuwi nila dahil nga daw di daw nila ako ma-message. So parang basically is parang inisip nila na carnap, ganyan. Though may GPS kasi yung kotse nila. Kasi nga nakuha nga nila eh. And nung kinuha nila yung kotse, hindi daw nila ako nakita. Hindi ko din naman sila nakita. Hindi din napansin nila Madam na may umalis na kotse. Kasi pag kinuha yung kotse, madadaanan kami. So wala din daw napansin sila Madam Ivan. So ending, umuwi kami ng naka-in-drive. Nag-commute ang mga gay. Tapos yun na nga, nung sa call pa lang, nung tinanong ko kung nasa kanila yung kotse ba, nung nawawala ganyan, nabanggit ko na din naman sa kanila agad. Sabi ko, may gas-gas po yan. Kumbaga sinabi ko agad, sabi ko, opo, may nagas-gas ko po yun, tumama po kasi ako sa basurahan. And then, kinabukasan, doon na nila sinend na yung gas-gas. Tapos, nagulat ako, may sinend silang yupe. Sa UP ako nagduda, sabi ko, paano nagkaroon ng UP? Hindi ako nabunggo, hindi ako tumama sa pader, ganyan. Kasi, ang wino-worry ko talaga, unang-una pa lang, is yung gas-gas. Tinanong ko pa nga si Mother Eternity noon, sabi ko, Mother, halata ba yung gas-gas? Kasi nga, parang yun lang yung pinaka-problem nung car na yun, wala nang iba. Kasi unang-una, yung gas-gas nandito sa may likod lang, tapos nandito yung UP. So magkalapit. So mostly, mas mapapansin mo yung UP. And ilang araw pa yun sa akin, nung nagasgasan ko na, wala talaga kami napansin ng UP. Kasi kung makikita niyo yung picture ng UP, mahalata talaga siya. Sobrang laki. At yun saka, yung mas mapapansin mo kaysa sa gasgas. At saka knowing Madam Ivan, Emma, Darla, sobrang
Tsaka si Mother E, sobrang bilis nila makakita ng mga, yung kay Mother Ethan niya, sobrang liit na UP, nakikita na agad ng mga bading. Yun pa kaya, as in kasi nga, tinanong ko pa si Mother na nasa harapan likod kami mismo na ko, Mother, halata ba yung gasgas? Sabi pa Mother, hindi naman, hindi sakto lang. So basically, makikita ko talaga ako mismo, and hindi din ako makikipagtalo sa may-ari ng kotse kung alam kong nagasgas ko yun at na UP ko yun. Diba? Kasi para saan pa makikipagtalo kung alam ko namang kasalanan ko, karmahin na lang. At saka hindi ako magsasayang ng oras para lang doon. Kasi kung nabangga ko yun, nabunggo ko yun, willing akong bayaran yun. Kasi knowing na ako yung may mali doon. And that's my responsibility as a renter ng kotse. So, nagigets nyo ba? So, yun lang naman yung gusto namin na-explain na side. Ang mali lang din kasi doon nga nila. Yun nga, kinuha nila without our permission na nasa time pa ng pagre-rent namin. So yun lang naman yung gusto namin parang i-explain sa kanila. Kasi nga, syempre nagulat din kami pagkasabi nila na may UP na, ganyan. So bukas mag-uusap kami. Kasi dun sa kotse na nirent namin, nandun pa yung wallet ko, yung license ko, yung susi namin. May mga gamit pa akong natira doon. So, and then, yun nga, binayaran ko din pa din siya ng buo kahit na hindi ko siya na-consume ng 24 hours. So yun, mapag-uusapan namin yung bukas kasi nga kanina, kinancel din daw ang pasok ng government dahil nga sa bagyo. So pati pala government, hindi lang mga school ang kinancel. So tomorrow, malalaman natin, pupunta kami yung dalawa ni Naich Darla kasi nga kami din yung magkakasama doon, naghati-hati sa renta na yon. So, ayan, may record na tayo sa barangay. And pero mabait naman yung mga kabarangay namin kasi kanina nakausap namin eh. Yun nga, chinika nila sa amin. And bukas, pupunta kami doon uli ng 3 PM. I-update ko kayo, iba-vlog uli yan tomorrow. So, ayun lang naman guys. Hoping na ma-resolve siya ng maayos. And magkaayos sana and makakapagsundo sa pwedeng solusyon na mangyayari. Basta ako, willing naman ako magbayad. Basta alam ko talaga na kasalanan ko, ganyan. Hindi ako makikipagtalo knowing ng mali ako. Kasi guys, nabunggo na din ako dati, mas malala pa doon. And wala akong karapatang magreklamo kasi ako mismo nakagawa nun. So, ayun lang naman. So, anyway, keep safe everyone dahil may bagyo din ngayon. Parang typhoon ba siya? Pero ang daming lugar na walang pasok, ang daming sinuspend. So, keep safe everyone, stay dry, and don't forget to skip the check. So anyway, dito ko na-end yung vlog ko guys. Thank you so much for watching. Abangan nyo to ang part 2 ng ating pagbabarangay tomorrow. Kasama ko rin si Naich Darla. Sila ay kasi is mag-heal sila sa Baguio. So ayun, hindi na ako makasama kasi death anniversary ng aking Pakshi sa 28. So ayun lang guys. So thank you so much for watching our vlog today. Kung na-enjoy nyo, huwag nyo kalimutang mag-like at share sa video na ito. At subscribe na kayo sa aking channel, Ella Condesa. I love you all so much. Bye!